Biglang napagtanto ng babaeng ito na siya ay patay na. Ngunit gaano man kahirap ang kanyang pagsubok, hindi niya maalala ang nangyari sa kanya bago siya namatay. Kanyang espiritu ay nakulong sa isang istasyon ng tren at tuwing susubukan niyang umalis, ang mga hindi nakikitang pader ay pumipigil sa kanyang walang magawa. Patuloy siyang gumagala sa parehong istasyon araw-araw. Tulad ng isang nawalang kaluluwa na walang pupuntahan, nagpapatuloy ito sa isang buong taon. Isang gabi pagkatapos ng huling tren ay umalis na sa istasyon. Dumating ang isang matandang lalaki kasama ang kanyang aso. Nagulat ang babae. Hindi niya maintindihan kung bakit may pupunta sa istasyon. Sa kalagitnaan ng gabi, sa kanyang aso tahimik siyang nagsisimulang sundan siya. Itinali ng matanda ang aso sa isang bench at pagkatapos ay nagpaalam dito nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Ang kakaibang bagay ay nabiglang nagsimulang tumahol ng malakas ang aso sa babae. Dahil malinaw na nakikita siya nito, ang matandang lalaki ay naglalagay ng isang letter sa loob ng kwelyo ng aso. Agad na naintindihan ng babae ang kanyang hangarin. Gagawa na siya ng isang seryosong bagay. Panicking, sinusubukan niyang pigilan siya. Nakiusap siya sa kanya na huwag gumawa ng anumang hangal. Ngunit nakalulungkot na hindi siya marinig ng lalaki at pagkatapos ang mismong bagay na kinatakutan niya ay nangyayari. Para sa part 2 pa-follow at mag-comment at bisitahin ang aking app Pinomax PH Movie App. May Tagalog dubbed at pati mga ilalabas palang mga movies nandyan na kaya download mo na.